na kinuha yung mga kabataan ng mga anak nila. Ha? Umayos ka na. 필리핀을 방문 중인 한국인 관광객이 강도가 쏜 총에 맞아 숨졌습니다. 외교부는 현지 시각 20일 필리핀 관광지인 앙헬레스에서 Ipinasara yung embahada nila sa Pilipinas, mga kadonatics. Please lang. Please. Straight alyansa. Dinin natin lahat sila. Walang iwanan dito. Desperado na si Tambaloslos. Hello mga kadonatics. Viral ngayon ang kabataang party list ng isang frontline ng CPP, NPA, NDF at pinamunuan to ni Raul Manuel sa Kongreso. At sa video natin panunuorin mga kadonatics, dito mong makikita kung gaano kagalit si tatay, si kuya sa party list na ito. Talagang aware na aware siya sa mga pinagagawa nila. Kasi mga kadonatics, kahit naman ako pag makita ko tong party list na to, hindi ko lang malaman kung ano yung gagawin ko. Kasi napaka-traidor ng party list na to mga kadonatics. Ang pinaglalaban nila mga kadonatics, yung pagkakomunista instead of ang karapatang pamamahayag. Ngayon mga kadonatics, galit na galit si tatay at pinagpupunit yung mga flyers nila. Kaya saludo ko kay kuya. Panoorin natin. Fake news. Fake news. Kabataan, ito, kabataan, party list. Ito, ayan. Yan, ang dapat sa kabataan, party list site. Harap-harap ang pinunit yung flyers nila. Ayun. Kung ako yung nang namimigay, nako, uwi na lang ako ng bahay. Kasi it's not good, you know? Ayan, ang sinabi ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kayo, Diyos niyo. Tamang-tama talaga. Para sa akin ngayon, hindi na kabataan ang pag-asa ng bayan. Kundi para sa akin, ang taong may prinsipyo ang pag-asa ng bayan. Kasi ngayon, yung mga kabataan pa ang gumagawa ng krimen. At para sa akin, kung may prinsipyo ka at ang tama yung pinaglalaban mo, it doesn't matter of age, may pag-asa yung bayan natin. Maraming salamat sa pagpunit ng aming mga punyero. Para po sa atensyon ng lahat, Para sa kapakanan ng ang kabataan. kabataan party list. Wala kaming paki sa inyo. Yung kapakanan ng kabataan yung sinasabi nyo, baka kabataan sa bukid. Ay, nangre-recruit tong mga, ay nako, sarap murahin. Let's go. Salamat sa iyo. Huwag niyo i-post yan! Na ang nagawa. Huwag niyo i-post yan, mga binibigyan nyo. Salamat. Titigyan nyo lang ito ng pagkakataon nitong mga walang kwenta na ito sa lipunan. Ng libreng TikTok, wag! Okay lang na post kuya kasi ito, binanatan sila. At saludo kami sa iyo. Gawa po ng kabataang partis yung libreng edukasyon, libreng kolehiyo, at yung ito yung sinasabi ko ni Kuya. Ang sarap talaga ng offer nila, no? Grabe, halos kada eleksyon, ganyan yung offer nila. Napakaganda para lang makuha yung loob mo. Pagkatapos niyan, pag manalo na sila, forget about you. Ay, nako. Kaugnay sa mga Matagal na lang inalasiha, lahat kayo pwede kayo mag-exam. Kung ipopost niyo po ito, isang tunay, genuine youth representative ng Tingnan mo kabataan. yung mukha ng... Maraming Mag-aaral kayo salamat mabuti. po. Maraming salamat. Umalis ka na tanggap ko. Dahil sa ganyan po ninyong walang respeto sa pagkikipag-usap sa mga kabataan. Walang respeto. Kayo ang walang respeto sa gobyerno. Well, anyway, wala namang respeto din ang administrasyon ngayon. But, matagal na yan silang ganyan. Matagal nang walang respeto itong mga taong to. Ito yung klase mga kabataan ang naglulugmok ng bayan. Ay, nagkakaroon ng respeto sa mga kabataan at mga magulang na kinuha yung mga kabataan ng mga anak nila. Umayos ka na. Nakakaya, di ba ate, kung sino ka man, kapal ng mukha mo. At least nakahanap sila ng katapat. Ngayon, mas okay na na-post para aware tayong lahat na itong kabataang party list. Kasi marami pa rin mga kadonatics na hindi alam na ang kabataang party list ay isang frontline ng mga NPA. Kaya once again, saludo ako sa iyo, kuya. Ang next video natin panonood, isang news sa Korea. Umabot na kasi sa Korea yung nangyari sa isang Koreano. Yung nakarang araw lang na in-snatch, tapos nung nakuha na yung bag, binaril pa. Pagkawalang hiya talaga. Walang pangil ang batas ngayon mga kadonatics.
Kaya wala silang takot gumawa ng krimen. Panoorin natin yung report sa Korea, mga kadonatics. Ito ay balitang-balita ngayon sa bansang Korea. Habang sila ay busy sa mga statement nila sa mga Duterte. Parang bingi sila dito. Sa Totoo, halos lahat ngayon Duterte na lang yung inahabol nila. At lahat ng mga supporters ng Duterte. sabihin na naman nilang paninira ito, talagang sirang-sira. Pinag-iingat na nga nila ang mga kababayan nilang gustong pumunta sa Pilipinas. Imbes na address ang ganitong issue dahil turismo ang nakasalalay. Duterte pa rin sila ng Duterte. 필리핀을 방문 중인 한국인 관광객이 강도가 쏜 총에 맞아 숨졌습니다. 외교부는 현지 시각 20일 필리핀 관광지인 앙헬레스에서 한국인 관광객이 오토바이를 탄 2인조 강도가 쏜 총에 맞아 숨졌다고 밝혔습니다. 피해자는 가방을 빼앗으려는 강도에게 저항하다 총상을 입었고 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다. 주 필리핀 한국 대사관은 다음 달 총선을 앞두고 치안이 불안정해지면서 총기 강도가 늘고 있다며 관광객들의 주의가 필요하다고 당부했습니다. Yon, di ba? Ipinasara yung embahada nila sa Pilipinas, mga kadonatics, hanggang after election. Kasi maraming turista ang namamatay sa Pilipinas, not just sa Korean. Ngayon, mga kadonatics, ini-ignore nila yung mga issues na ganito. Wala man lang statement yung Malacanang. Why? Yung PNP personnel. Why? Yung mga turistang namamatay sa Pilipinas ngayon, ang dami. May kaibigan ako na sinabihan talaga niya yung kaibigan din niya na Koreano na huwag nang pumunta ng Pilipinas. Kasi may plano sila na doon papaaralin yung anak nila. Kakaso sila ng at least 300,000 pesos para pumunta doon yung buong pamilya. Ngayon, sinabihan niya na huwag na kayong pumunta ng Pilipinas. At ang dami ng mga tao nagsasabi, mga kadonatics, na do not go to the Philippines because it's not safe there anymore. At totoo. Pero ang statistic na pinapalabas ng PNP, bumaba daw ang crime. Yan yung nakakagalit, mga kadonatics, kasi hindi nila nire-recognize yung mga ganito. Pero tanungin yung mga tao, hindi sila safe. Ewan ko ba't hinahabol nila itong mga vloggers na to while sila na mismo ang napakalaking fake news sa Pilipinas. Ngayon, nababahala na ang alyansa, mga kadonatics. Pati si Tambaluslos na bahala na. Baka hindi makapasok yung 12 nila na candidates. Nabahala na si Tamba, mga kadonatics. Makikita mo talaga sa kanyang mukha na seryosong-seryoso na ang buhaya. Panoorin natin ang video. These are the best candidates for the Philippine Senate. Best candidate, Tito Soto. Best candidate, Bong Revilla. Best candidate, Rito Lapid. Best candidate, Manny Pacquiao. Ay, saan ang best doon? At ang dami pa. Palakpakan po natin sa lahat. Oh, seryoso, no? Pinili to ng ating mahal na Pangulong President Ferdinand R. Marcos Jr. They will be our partners in peace, In crime. progress, and prosperity para sa ating bayan ng Pilipinas. Dapat talaga diretso tayo dito sa alyansa. No ifs and buts about it. Ito talagang ihingi ko sa iyo. Seryoso na. Parang umiiyak na. Oh. Kasi gustong-gusto talaga nila ma-impeach si Sara Duterte. Gustong-gusto nila makapasok yung 12 mga kadonatics para lamang sila if ever may butasyon na para sa impeachment. Ayaw kasi nila tumakbo ng pagka-presidente si Inday Sara Duterte kasi once makapasok si Inday Sara Duterte, walis yan lahat. Ubus yan sila. Hindi ako magtataka kung pati yung COMELEC i-manipula nila. Please lang. Please. Straight alyansa. Dinin natin lahat sila. Walang iwanan dito. Desperado na si Tambaloslos. Ito ang gusto nating mahal na Pangulo. They are our true partners. Subok na subok sila. I know each and every one of them have proven themselves. Hindi tayo mapapaya sa taong bayan. These are the right candidates. This is the future of the Philippine Senate. Grabe. Iba talaga yung mga tao na hindi by heart talaga magsalita, mga kadonatics.
Yung klaseng taong nagsasalita na labag talaga sa loob yung pinagsasabi. Etong si Tambaloslos. Panoorin yung video nyo to. And the Republic of the Philippines. Anyway, mga kadonatics, nakaka-stress talaga, no? Tinatawa ko na lang yung stress ko, pero grabe. I don't earn anything from this but stress. Anyway, thank you so much mga kadonatics. Kung umabot ka this part, please don't forget to subscribe. Bye-bye.